Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang kung hindi mo siya kilala, malulugmok ang pagkatao ng bawat isa. Sapagkat bilang tao na pinagmulan ay alabok, tunay na marupok, madaling malagas, matibag at malaglag. Subalit ng dahil ang katatagan, siya ang pinagmulan ng buhay. Ina kayo, mga mahal ko, hingin ninyo sa kanyang nararapat sa gayong lahat, kung babahagin na niya ng kanyang lakas, talino at kapangyarihang makaya nyo ang lahat, hindi kayo matitibag, hindi kayo sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. May 12 oras ang maghapon, nakaparehas din ng magdamag. Kapag may pinakikibakahan ka sa maghapon, 12 oras na ang iyong pinaglaban. At sa magdamag pa, kung makikibaka ka, 12 oras na naman. Sa makatwid, 24 oras pinakibakahan mo sa buhay mo. Kung sa bawat araw ay gayon, ano pa kaya ang lakas mo? Mayroon ka kayang itatagal dito sa mundo? Kung lahat ng oras ay pakikibaka sa hirap, sa sakit, sa dalamhati, sa galit, ano kaya ang magiging katawan mo? Mabuti na lamang may Diyos Ama pinagmulan. Ang bawat kikilala sa Kanya ay mapaparte ang oras. Kung inaagaw ka ng dilim, maaari Kanyang tanglawan. Kung maaari nga, gawin niyang lahat sa iyo'y liwanag. Kung siyang iyong tatanggapin at kikilalaning ganap. Sapagkat ayaw niyang ang Kanyang anak ay nadidimlan. Kung ikaw ay nalulumbay, ani na lamang ika'y agawin at pagalakin. Subalit, paano ito madarama ng mga anak niyang sa kanya hindi kumikilala? At di nadarama ang pagmamahal niya. Kung nakikibaka ka sa sakit, anin niya na lamang pagdakay alisin. Subalit, kailangan kanyang anak niyang magtibay upang makita niya at makilala ang katapatan mo bilang anak niya. Ang lahat ng ito ay pinagdaraanan ng lahat ng tao. Abnormal, normal na isinilang, may pinakibakahan. Abnormal, sabi ng bulol. Abnormal, wika ng magandang pangungusap na diretsyong magturan. May damdamin iyan. Marunong siyang masaktan kahit abnormal. Marunong siyang maghinanakit kahit siya'y abnormal na turingan. At paano nasusuri ang isang abnormal na may pagdaramdam? Sa kilos. Hindi katulad ng taong normal, natural, ang bibig kasama. Subalit, sa mga abnormal na hindi masabi ang gusto, pagkilos nila'y naiiba. Sa dating sila na makikita mong masaya, at kapag may pagtatampot, pagkagalit, iba inaasal nila. Kung lahat ng tao ay ginawang abnormal ng Ama, paano makikilala ang salita niya? At kung lahat naman ng normal ay di kikilala sa mga aral niya,
paano may lulunsad ang kabanalan niya? Kaya't normal man at abnormal, siya pa rin ang pag-asa. Walang naiba, tanging siya pa rin, mga anak niya. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ang tinuran ko. Ang pangungusap ay hindi nababatid ng maraming tao. Subalit kayong lahat, ang bawat inyong iniisip ay natatarok. Mga laman ng puso nyo'y damang-dama kung may galit, hinanakit o pag-ibig. Paano makalalaya ang punong-puno ng hinanakit at galit? Paano naman mananahan ang pag-ibig sa isang may pag-ibig? Paano makapaglulunsad ng mabuti ang may pait? Kailangang makatikim siya ng matamis para may lunsad niya ang tuwirang katotohanan. Subalit, nasa pag-ibig ka man ng Ama, nasa pagkalinga ka man niya, nasa pagkupkup ka man niya, hindi maaring sa tuwinay puro galak na lamang. Sa tuwinay, buong panahon, may kalusugan ka, hindi mo dinanas ang magkasakit. Habang nabubuhay, wala nang gagawin kundi tumawa at kumain matulog. Kundi ang lahat ng nabubuhay, bawat araw may pinagdaraanan. Subalit anuman ang pinagdaraanan ng tao, ang Ama pa rin ang sandigang totoo. Siya pa rin ang tuwirang maaasahan ng tao. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kung lahat lamang ng tao'y totoo sa pag-asa at nakikipagtotoo sa Diyos Ama nila, hindi mo man nakikita, damang-dama mo ang pagmamahal. Sa oras ng nagigipit ka, wala kang ibang tatawagit tatakbuhan, di mo man siya mahawakan, damhin lamang sa kalooban. Ang presensya niyang buhay ang siyang kikilos sa iyong katauhan upang palakasin kang nanghihina ng katawan, upang aliwin kang nalulumbay na nilalang, upang tanglawan kang nadidimla na kaisipan, at masambit mong ikay ang aking kailangan. Kung lahat lamang ng may pangangailangan ay nagsusumamo, may kalakip na kababaan, di sinsana'y malulugod ang amang sa kanila'y nakatunghay. At kung sa pagsusumamo ay nananalig ng matapat, di sinsana'y walang kabiguan sa lahat. Kung ang pag-ibig ng Ama ang silang tinatanggap, tuwirang masasambit ng taong mga tumanggap, kasiyahan ang lahat ng dulot ng kanyang pag-ibig. Sapagkat may kakontentuhan ang pag-ibig niya, may kapayapaan ang pag-ibig niya, may kasiyahan ang pag-ibig niya, may pagtitimpi ang pag-ibig niya, may pagpaparaya at pangunawa ang pag-ibig niya. Kaya nga't ang katauhan na nabahaginan at tumanggap na tuwiran, alalaumbaga, nakakilala sa matwid niya. Kaya naman, sa pagkilala niya ay naiba siya, at nang maiba siya, iniba nga sa kapwa niya. Sumainyo ang kapayapaan. Kung lahat lamang ng naiiba ay patototohanan ng kaibahan niya, lahat ng napili ng Ama, mapaparangalan ng mga anghel niya. Malulugod siyang tuwiran at masasambit niyang, ito ang aking mga anak. Sila ang tuwirang sa akin kumilala, nakadama at tumanggap na totoo.
bagamat hindi nila ako nasisilayan ng mga mata. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sa tuwina'y alalahanin niyo ang aking pangungusap, na walang nauna na hindi mahuhuli. Walang nahuli na hindi mauuna. Ang pag-ibig na matapat ay bumubuhay na ganap. Sa tapat na pag-ibig, marami ang naganap na marapat. Sumainyo ang kapayapaan. Tuwiran kong tinuturan. Magliwanag kayong lahat. At kung kayo nga'y nakatanggap, mawawawaan niyong inulat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gaano man ang pagnanasa ng tao, kung di kalooban ng Ama ang kanyang ninanasa, hindi tatamuhin niya. Subalit di mo man mithiin anak niya, kung nakikitang tapat ka sa kanya, di mo namamalayan ang hirap at dusay, pinalalaya niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Tungkod mang gagamitin kung tagibang, madadapa ka lamang. Kaya't kailangan kung gagawa ka ng tungkod, yaong matibay. Kung ang tungkod ng tao'y kailangan niya sa paghakbang, ano pa kaya ang tunay na magiging matibay mong tungkod sa buhay? Ang espiritu mo na binigay ng Ama sa'yo, na dapat sa tuwinay tungkod ng katauhan mo. Matibay mong tungkod kahit saan dako. Matibay mong kalasag kahit saan ka pumaroon. Matibay mong kalasag ang mga salita. Malabay mong pakpak ang banal na espiritu na suma sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko, at Ama ng lahat ng tao. Pinarinig mo sa kanila kung ano ang nasa mo, at ngayoy pinaririnig ko rin ang pagdulog ko sa iyo, na kung papaano nakikipaglig ako sa pamamagitan ng Espiritong pinag-isa mo, sa gayon magkakaunawaan tayo nang dahil isang pinagmulan ko. At kung gayon nga ang mga anak mo na binuhay mo sa lupang ito, di nga ba't gayon din ang magaganap sa kanila, ang mawawaan nila ang iyong nasa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At tulad ko ring may kasiyahan sa pagtupad. Yamang hindi nila ako nakikitang nilalahad, subalit patuloy akong tumutupad na marapat, at sa taong sa akin tatanggap, kapwa kami magagalak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinong gayon? Nuhang katauhan, walang magbabahagi niyon, ni hindi mabibigkas ng bibig na taglay.
Patotoong kung nasuri nyo ang pagbibigkas ko, nawawa nyo kung sinong nagbahagi sa inyo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula noon, ngayon at kailanman, tao lamang ang sa inyo'y gagamitin upang mayayag, may pasyag ang sa aking marapat na iyulat. Subalit hindi nyo mahahawakan, ni hindi nyo mahahagkan, pagkat walang butot laman, subalit sa inyong katauhan, makapapasok na tuwiran, upang maging templo ang inyong katawan, panahanan na lubusan, yaong Ama pinagmulan, na marapat makilala sa sanlibutan. Espiritong di nyo kilalang tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kung papaano ang buhay ay pahiram, ang mga bagay na nakamtan ay pahiram lamang din. Gayon din naman ang mga aral ay pahiram lamang. Kaya't ang bawat tumanggap at nakinabang, nagsabuhay na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat, paano nga hindi hiniram nyo kapag wala ng katawan nyo, ulirat ay wala na rin ito. Ang tawag ay patay, saan pang inyong karunungan? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't gugulin ninyo ang mabuti sa panahong buhay kayo. Huwag niyong sayangin ang bawat araw. Ang sa aki tinuturan. Sino nga ang sa aki tuwirang tumanggap na aking pababayaan sa kadalam hatian? Sino nga aking ilulugbok sa kanyang kahinaan? At sino nga aking iiwanan sa oras ng kagipitan? Yamang siya'y sumasa akin at ako'y sumasa kanya. Hindi kaya kapwa kami magdadamayan kung paano ang nasa ko'y tutuparin niya at kung ano ang nasa niya'y babahagi ko naman upang kung paano kami nag-aaliwan kapwa, magiging marapat kami sa amang dakila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, kaya't sakit mang pinagdanan, parang hanging nagdaan sa kataway di nakital, ni naglatay wala iyan. Kaya't kung mananamnam nyo lamang, ganap mawawawan ang aking tinuturan, maglalayon magnanasa kayong, apuhapin nako ng lubusan. Upang habang kayo'y naghahanap, ako na may lugod na nagbibigay, sapagkat nasilayan kong katapatan, na lugod akong tuwiran. Kaya't ang bawat araw,
magaan niyong natatahak, daigdig na inyong tinuntungan, na di ninyo nasilayan ang nagbigay. Sa habang panahong kayo'y buhay, tiyan ninyo'y gumagalaw, maging kaloob-looban, na di ninyo nasisilayan. Tulad din ng nagpapagalaw, na wala kayong matang matutunghayan kung paano kumilos sa inyong lahat upang kayo'y pagalawin habang kayo ay may buhay. Mahal na mahal ko kayo. Manamnam nyo ang lasa ko. Ang tamis ko'y makamtan nyo. Nang di pait at pagdurusa, siyang hinaing nyo sa tuwina. Kundi bagkos magkamalay kayo sa marapat kong handog sa inyo, upang ang kamalayang nabuksan ko, siyang magpatibay makaunawa, mga isip na taglay nyo. Yamang ako'y buhay sa inyo, namnamin niyong totoo. Wala kayo sa mundong ito kung wala ang bumuhay sa inyo. Sa makatwid mga tao, may hantungan kayong lahat. May sandigan kayong ganap. May bumalangkas sa inyong lahat. At kung inyong masusuri, mawawawaan yung aking ibig. Doon sa puso nyo'y munukal ang wagas na pagmamahalan. At do'y mararamdaman nyo, ganyan ako sa inyo tao, pagkat wala akong layon, kundi ang mahalin ko kayo. O aking amang mahal, yamang binigkas mo ito, sa labi ng kinalugdan mo, binahagi mong totoo, matanto ng sumaiyo, at tinanggap kang totoo, dit man nasilayan ng mata, nadama ng kalooban nila. Nekarameneyahanam, 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 kaya't sinong may pinagbatahan, sa pagdalisay ay kinamtan, ang tunay na katatagan, nabuo ang katangian, ng amang sa kanya'y alay, yaoy ang liwanag na walang kamatayan, kaya't sa buo niyang katawan, nagningas at magniningning habang nagluluwat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, saan mang dako makarating ito. Pangungusap kong binigkas sa inyo, hindi ko ito itatatwa tao, pagkat akong nakababatid nito. Kung haharapin ako bilang kapwa-tao ninyo, di niyo ako makikitang totoo. Maliban si Constantiang pagkatao, siyang nasilayan ng mata ninyo. Kaya't nasaan akong dako, kung kilala niyo ako. Ako'y nakakintal, ganap sa inyong puso. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sulong tao kay luwat kong di sinambit ito. Muli masdan ang bisig at palad ni Constancia. Mapapalad kayong may nasilayan, lalo't higit kung nakaunawa ang inyong mga puso. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Iba't iba ang pinasilay ko, ang may nasilayan, magalak ka tao, lalo't higit kung nadama mo, nagpasilay sa iyo. Paalam panandalian, patauhay idaratal,
upang inyong mawari-wari ano ang kaibahan. Nagkaramaneyanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat sa iyo, Ama ko. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, na tinaglay ng Jesus na pangalan sa sanlibutang ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Saan tayo kukuha ng lakas kundi sa Diyos? Saan tayo kukuha ng katatagan kundi sa Kanya? Saan tayo hihingi ng kapayapaan kundi sa Kanya rin? At ito'y inaabot sa ating buhay ang magulo, manghina kumisan, mag-alala, lalo't ang nangungunan ay pagkatao. Kaya't ano ang papatay sa pagkatao para manaig ang Espiritu ng Ama? Ang panalangin at wagas na pananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, mga minamahal ko, nakadama na po ba kayo ng gayon? Patuloy niyong damhin at huwag niyong mithiing mawalay o mamatay sa inyo. Sapagkat napakasarap po. Sapagkat napakasarap po. Sa oras na ikaw ay parang wala ng kakayahan, siya ang iyong kalakasan at bibigyan ka ng kakayahan. Nawa po, sa araw na ito, kayong mga naririto ay huwag masayang ang pagtungo nyo. Noon, hindi ko alam ang misyon ko na ganito habang nagluluwat o nagtatagal baga bilang tao na ganito ang aking sasapitin sa paglilingkod. Sapagkat ang alam ko noon, manggamot lang ang ibabahagi sa akin at mangilan-ngilan na pangungusap kapag may gusto siyang pangusapan at karampot na pagpapahayag kapag gusto siyang magpahayag. Subalit, habang nagtatagal po, umuusad ang taon, na ibang tanggampanin, na iba ang tinanggap, hindi po ako nagsisisi. Lalong hindi ako nanghihinayang sa buhay kong inirukol, sapagkat sa oras pong may nagaganap, doon ko nakikilalang Diyos na aking tinanggap at pinaglilingkuran. Doon ko po napapatotohanang tunay siyang buhay. Doon ko nakikilalang lubos ang kanyang kadakilaan. Kaya't kung hindi nga lang po mahirap ang sa tuwin ay kapag dinadalisay ka kung papaano ka makapagtatagumpay, mahihiling mong sige pa. Sapagkat pagkatapos niyon ay napakasarap. Kaya lamang po, abang nakikibaka ka, tunay na para kang lumalangoy sa mahirap na karagatan na hindi mo alam kung malulumod ka o makakaahon ka sa pampang. Para bagang tulay na marupok na ang hinahakbangan mong hindi mo alam kung ikay babagsak habang tumatawid. Para po bang pagkain na nawawalan ka na ng lasa, natikman ito. Subalit, salamat sa Ama. Lahat ng tulay na paraan para makasadsyad ka, ibinibigay niyang makadaan ka. Ang lahat ng paraan ng pagtampay, kung paano mo igagalaw ang iyong paa at mga kamay, at gagamitin ang isip mo ituturo para ikay huwag malumod at makausad. Ang lahat ng pagkain na ayaw mo ng tikman,
Isisiksik niya sa isip mo, tikman mo ito para malasap mo. At kapag tinikman mo at nasarapan kayo, ulitin mo. Ganun pala ang Diyos. Kung hahanapin mo lang siya kapag may kailangan kay hindi mo siya makikilala. Kung lalapit ka lang sa Kanya kapag may kailangan kay hindi mo siya madarama. Kung tatawagin mo siya kapag ikay hihingi lamang sa Kanya, hindi Kanya maririnig na totoo. Sapagkat para lamang hangin na hindi umaakyat sa Kanyang kaharian ang iyong dalangin. Ngunit patuloy ka pa rin pinapatnubayan dahil mabubuhay ka pa kahit hindi Kanya pinakikinggan. At ang nakikinig sa iyo'y hangin. Kaya naman akala mo na pinagpapala, sa Kanya nagmula lahat ng pagpapala kahit nakaligaw ka na. Dahil silaw na silaw ka na lumod ka na sa mga pagpapalang akala. Yan pa ang sasabihin. Kaya, sino pong mahirap ang nakialam sa mayaman? At naglakas loob na ituwid ang isang mahirap ang magtutuwid. Maliban ang isang Kristo na nagalit lahat, wala siyang pakialam. At yan ang totoo, sapagkat ang Espiritu ng Kristo ay mula sa Ama at wala siyang pakialam sino mang magalit sa Kanya. At ito po ngayon, ang naway damhin nyo. Sino man kayo sa oras na ito, may kakayahan kayo, talino, kapangyarihan sa mundo, at kayamanan, walang pakialam ang Espiritu Santo. Ngunit si Apo Kunching po'y takot. Kaya hindi kayo hahayagan nang hindi ninyo matatanggap. At kung bilang tao naman, ano ihahayag, kaya hindi na po lalabas sa inyo. Kaya kung may nasambit po, na sa palagay nyo'y hinakahaka at sa palagay ninyo ay tao ang nag-aral, patawarin po kayo. Ako humihingi ng kapatawaran sa inyo, sa Ama, sapagkat nilalapastangan nyo ang Kanyang karunungan. Magandang umaga po, sa hapon, pamiyamya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang taong marunong, kaya nga kahit mangmang bilang tao na nag-aral ang mga lagad, professional, may pinili siyang architect, mga direktora, mga professor, engineer, teacher baga, nakapagtapos, upang doon patunayan niya ang karunungan mo dito sa lupa ay di kapantay ng sa akin, anak. Kaya gaano ka man katalino sa lupa, kung ako'y totoong kinilala mo, yuyukod ka pa rin sa aking karunungan. At ang mga nagpakababa na tumanggap, kilala yung kanilang nangungusap. Kaya naman kahit isang mangmang, tinanggap nila. Hindi ang pagkatao ang tinanggap, kundi ang suma sa katauhan. At yaon ang naganap sa isang Hesukristo. Ang mga tumanggap na may karunungan at kayamanan, yaong nakadama sa taglay niya, hindi sa kanyang pagkatao sumuri, katulad ni Sakeo. Katulad ng mga lagad na nagkamali, tulad ni Pablo, na pinapapatay ang mga lagad, tinutulig sa itong Jesus, kinakalaban, hinahanapan ng mga kasalanan, subalit nang narinig ang tinig ng hindi niya nakikita kundi liwanag, tumanggap siya. Nawa, ganun din ang mangyari sa panahon ng Espiritu ngayon. Lahat ng mayayaman na nakadama sa panahon na yaon, ibinenta ang kayamanan, sumunod sapagkat hambing sa perlas na nasumpungan nila ang kabutihan ng Diyos sa katauhan ng Kristo. Kaya naman ang Kristo
ay hindi nawalan ang mga lagad ng mga ginagamit sa bawat araw at pangangailangan, tulad sa gawain ito. Lahat ng nakadama may bukal sa kalooban na magbigay, hindi sinusuri, hindi binibilang. Kaya naman bilang na bilang din, sapagkat hindi lahat ng nag-aalay ay bukal, kaya hindi lahat ay tatanggapin. Katulad ng panahon ni Kristo, iniwanan ang kanilang ari-arian. At ng panahon ni San Pablo, ng mga alagad na si San Pedro, ang mismong nag-ukol at sinabing, iaalok ang lupain, mismo sarili niya nag-alok, mismo sarili niya rin dinaya. Samantalang walang sinasabi na ito'y ialok, na ito'y ibigay, mismo'y dinaya, kumupit. Anong ginawa? Bakit ganon? Sarili mo ng pag-aari, dinaya mo pa. Hindi sinabi sa iyong ibigay mo sa amin, ikaw ang nag-alok. Subalit, nang nagkaroon ka na ng pag-iimbot, pinanghinayangan mong lahat, inimbot mo, kinuha mo'y iba, ngayon din, mamatay ka. Yan ang maraming tao. Kung minsan sarili na nila dinadaya pa. Hindi naman nagsasabing bigyan mo yan, pahingi nga nito. Pagkatapos lolokohin pa, sariling binibigyan. Hindi naman ang hihingi ang mga totoong lingkod, yan ang pakatanda ninyo. Kahit kailan ang totoong lingkod ay hindi manghihingi. Subalit, hindi man manghingi, sino man ang magalit at umayaw, ang Ama ang gagawa ng paraan para sila'y mabuhay. Kaya, sino man ang maging dalahira, kung anong paninira, may tatawid pa lang, higit pang tinatawid ng nagtatawid, sapagkat ang tumatawid sa kanilang lahat ay ang nagbigay ng karapatan upang sila'y maglunsad ng kabanalan. Kaya masarap magpakatapat. Hindi mo na kailangang dayain ang sarili mo, lokohin pa ang sarili mo para magkapera ka, makakain ka, at pati kapwa mo'y lokohin pa rin ito. Sapagkat ang Diyos na sumasayo ang magtuturo ng lahat kung paano kakakain sa araw na yaon, kung paano bibigkasin mo sa kapwa mo, at kung anong gagawin mo, ibabalangkas niya sa maghapon, maging sa magdamag. Bakit mo siya lolokohin? Bakit kailangan mo pa siyang linlangin? Kung tunay na kakilala mo siya, alam mong siya ay Diyos ng katotohanan, na walang malilihim, maging ang buhok mong nalalaglag. Bakit mo siya lolokohin? Bakit mo siya lilinlangin? Kung tunay kang kumikilala sa Kanya, ay magkakatakot ka, sapagkat iniba ang puso mo, iniba ang isip mo, kaya may isip kang matapat sa Kanya, may damdamin kang nakikipagtotoo sa Kanya, na sa kapwa mo hindi ka kapani-paniwala, subalit sa Kanya ay karapat-dapat ka sa Kanyang pananaw. Alin bagang mas masarap, ang mapapaniwala mo ang kapwa mo, na pagdakay parusa ang kakamtin mo sa lokohan ninyong dalawa, o niloko ninyong kapwa? Nagkagustuhan kayo't nagkaunawaan sa inyong sarili, ngunit siya'y wala. O kaysa doon sa iilan ang bilang na tumanggap sa iyo, subalit lahat naman ang tumanggap na yaon ay totoo sa Kanya, kaya kapwa kayo'y masaya. Mga mahal, pag nilayan ninyo ang gawain ito, hindi ito pinamimilit, at tulad ng sinabi sa inyo, pinatotohanan lamang. Bakit ilang araw ay hindi puno ito? Upang masabi ko sa inyo muli ngayon, ang sinumang lumilisan kapag ginusto ko'y maaari kong ipalit ang ilan. Ngayon, lahat ng upuan ay mayroon. Sa makatwid, si Kunching Bang nanghihingi ng uupo riyan? Si Kunching Bang mananawagan na may uupo diyan?
Tulad ng hindi si Kunching ang nagpagawa ng dambanang ito at hindi siyang gumustong magawa ito. Ang nagpagawa at may gusto, siyang magbibigay ng uupo sa lahat ng silya. Kaya hindi mo na kailangang manawagan kung saan dako at hindi mo kailangang ipakilala ang sarili mo. Eto ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko, sapagkat ang magpapakilala yung totoo at tapat na pinaglilingkuran mo. Na nakipagtotoo ka, tao na mahal ko. Sumayin kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Sa oras na ito, natanto nyo nawa nang lumisan ako at kung paano muli nakabalik ako. Paano nyo ngayon masusuri kung nasa pagkatao at nasa espiritu si Constancia? Ang may pandamay nakakadama. Ang nakasusuri ng mga pananalita ng pagkatao at hindi ay nakabatid. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, ang tao'y magkakasakit para galing at kagalingan ay kantin. Hindi ang tao niyang katulad ang magpapagaling, subalit ang kapwa-tao niya ang gagamitin upang kapwa kayo maggamitan kung kayo'y kapwa nasyahan. Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Kaya naman, tuwiran kong sasambitin sa inyong lahat. Mag-isip man kayo ng masama kay Constancia, mapapalad ang totoo at nakipagtotoo. Naalala ang kapwa niya na natigib ng pag-ibig sa puso nila. Hindi man masambit kung sino ka't ano ka, ang gaganti ang pinagmula ng biyaya mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung mabuti ang pinagmulan, natuwa ang puso mo. Kung di tama ang pinagmulan, maghihirap kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ngayon tao, suriin ang pangungusap ko. Haka-haka pa rin ba yaon? Paano hinaka-haka ditong si Kunching? At pagdakay naibigkas sa inyo, kay bilis namang mangusap ng isip niya. At kay bilis namang makatanda siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin ng Ama. Napakabuti ng Ama. Mabuti nga po ba siya? Dakila nga po ba siya? Tapat nga po ba siya? Kung magkagayon po, dahil tapat siya, pakinggan po ninyo. Ang talinghaga ng ubasan at mga kasama. Nauna na ang pahayag sa inyo. Subalit, pagkatapos nito'y may sususog pa. Nang ganap niyong mawawaan, kayong nagmimithing makaunawa. Mula kay Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte.
Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinauli ng may-ari ang may maraming alipin. Ngunit ngayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila. Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan at ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at magkakaluray-luray ang mabagsakan nito. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawa nilang silang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao. Sapagkat kinilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mula sa unang yugto ng panahon at ng taon na binilang, sa daigdig na ito, marami nang isinugo ang Ama. Gumamit ng mga propeta, mga saserdote na hinihirang mga hari upang may talaga ang gusto niyang gawin sa mga ito, upang may bahagi ang gusto niyang ipatupad sa mga ito at may ulat naman sa mga ulatan niyang mga anak. Marami siyang kaparaanan na ginawa upang magpakilala siyang buhay na Ama. Marami siyang ginawa sa lupa upang magpakilala siyang may karunungan, may kaalaman at makapangyarihan. Subalit, sa dinami-dami ng kanyang kaparaanan, hindi na natuto ang lahat ng tao sa paraan niya. Sa dinami-dami ng mga pinahayag niya, hindi nang-aral na totoo ang mga tao sa mga inaral niya. Sa dinami-dami ng mga binahagi niya, hindi lahat ay nakatanggap na mga anak niya. Kaya't minithi niyang ibaba ang anak na kabugtong-bugtungan. Pinagkatawang tao, binahagi sa mundo, nilathala ang totoo, pinangasiwa ng bawat araw ay ginawang tama't tumpak na isang halimbawa. Subalit, ang bawat nakakita may nag-asam pa na ito'y saktan, alimurahin, talampasanin, tinampalasan na tuwiran, sapagkat ayaw pakinggan ang mga aral. Ayaw sundin ang mga utos na ang palagay nila'y nagdudunong-dunungan, na ang palagay ay nagmamagaling at pinaratangang prinsipe ng mga demonyo. Maliwanag ang katotohanan, mga mahal. Ilan pa kaya ang isusugo ng Ama sa mundong ito para makilala siyang totoo? Samantalang wala nang ibababang kung tunay na nakilala ang nakilala ninyo. Upang mapatotohanan
ibinigay ang paghahari sa binaba na maghahari upang mapangasiwaan ang lupain at ang katas ng tamis na hambing sa ubas ay malasap, matikman ang lahat. Subalit, hindi nagmithing tumikim ang lahat. Hindi nagmithing makatikim ang lahat. Sapagkat iba't iba ang layunin, mithiin at hangarin. Paano mo malalasap ang tamis ng aking pag-ibig? Wika ng Ama sa inyong lahat, kung hindi nyo nararamdaman at ang hinahanap nyo ay pag-ibig ng kapwa nyo. Paano nyo makikilala ang katas ko na kaiba sa katas ninyo na malinis at totoo? Walang dungis na hindi katulad nyong marumi ang katas upang kayo'y linisin, mahugas ang ganap. Paano nyo masasabing kayo'y totoo kung ako'y hindi kilala? Wika ng Ama sa inyo. Yamang ako'y nakikipagtotoo at kung totoo kayo'y nakilala nyo nga ako. Samantalang batid nyo, ang gawa ko't gawa nyo'y kaiba sa mundong ito. Kaya maliwanag nga tao. Kung kilala nyo'y espiritu ko at hindi ang pagkatao ninyo, pababayaan niyong makalaya kayo sa pagkalipin ng masama at hindi ng mabuti. Kundi ang mabuti siyang inyong tatanggapin at paalipin kayo buong buhay upang mapangasiwan kayong buong buo at di mamatay ang bukid na hinasikan. Patuloy na magbunga. Yaunay ang katawan ninyong hinahasikan ng mabuti upang malasap ninyo ang katas ng ubas na sagumpol kung mamunga. Sagumpol na galak, sagumpol na matuwid, sagumpol na kapayapaan, sagumpol na kasiyahan, sagumpol na kabutihan, sagumpol na liwanag, patuloy na lumalaylay at gumagapang sa daigdigan, at walang makakakitlin, makakapatay ni numan. Kaya't ang sino mang pumatay sa bawat hinain, sila rin ay parurusahan. Sapagkat kung walang nagpaalipin, walang aalipinin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ano sa palagay nyo ang gagawin ng Ama sa lahat ng tao na naging lapastangan, naging sutil, naging palalo, sakim, hid-hid, mapagimbot sa kayamanang panglupa, at hindi na lang ang kayamanang pang-espiritual? Ano kaya ang gagawin ng Ama sa mga pinagkatiwalaan niyang binahaginan na hindi minahal, pinahalagahan, at sinayang? Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Yamang kayo'y mga lipin na nakikipagtotoo sa bukirin, hindi kaya kayo'y makatikim ng katas, hambing sa ubas? Tulad ng ubas kapag ito'y tinanim at pinagapang sa balig, balag bilang pagkatao nyo, paiikutin, pagagapangin, at ang bawat namamatay na di nabubunga, binibigyang pag-asa, patuloy na nililinisan, hanggang kung wala ng kaparaanan, patayin mismo siya, putulin upang wag nang magngalat sa balag at wag makasikip sa mga nagbubunga. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, patuto lamang na wala sa buong panahon na makalulusot sa gawa ng tao ang masama, na sa buong panahon makaliligtas ang isang palalo, na sa buong panahon nakalimot ay hindi makikita,
Kaya mapapalad kayo naghahanap sa tuwina. Kayo ay tatamnan ng patuloy at didiligan na patuloy hanggang kayo'y makapamunga at malasap nyo ang katas ng naghahari sa inyong lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, o aking mga mahal, tantuin mismo ang tinuran ko. Mabibigkas baga ninyo ito? Kay tapang ay kay lakas naman ang bibig nitong si Kunching sa nagmula ang kanyang pangungusap. At paano niya ito natandaan? Para sa inyong lahat ay ihayag ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang nagsusumakit na makadama at makakilala sa ama niya. Papatnubayan kang anak niya hanggang lubos mo siyang makilala. Paalam panandalian, katauhay muli daratal, upang siyang ay aking pagpahingahin man lamang. Subalit di ako lumilisan at dililisan, sapagkat di patapos ang kanyang gampanin sa inyong mga idinatal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay ganyan, paglaban ang kakamtan. Lumaban ka, anak na mahal, nang ikaw ay magtagumpay. Huwag mong kaligtaang may Diyos amang mahal, na sa'yo'y pumapatnubay. Minamahal ka na di mamamatay, sisidlan ka ng katapangan, babahaginan ng katatagan, bibigyan ka ng kalakasan. Iwasan mo lamang ang kalituhan, iwanan mo lamang ang di marapat. Itutumpak ka at itutuwid na ganap, makikita mo ang kanyang liwanag. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, maging kasiyahan sa puso nyo't kaisipan. Ang sakit ay niluwal, sa inyo ay aking nilahad na lubos, upang maragdagan katalinuhang taglay. Matanto nyo't mawari-wari mga salita kong inyalay, na di man ninyo nasilayan, magagawa nyong maramdaman.